Yes, Lord, kadal ko rin po, Panginoon, ay minataas ko naman yung banal na pangalan, Lord God, sa aming Panginoon. Pinagawa ko naman, Panginoon, Lord God, sa aming hindi pong binigay sa aming Panginoon, upang kayo po'y aming pumingin at sambahin sa aming Lord God. Panginoon, ganun ko po salamat sa buhay, Panginoon, ang bawat isa na nagdaan po ng oras, Panginoon, Lord God, sa araw na ito, Panginoon. Lord, we ask na po, Lord God, for forgiveness, Panginoon, sa aming pong mga kasalanan, ang Lord God. Lord, hihingi po namin, Panginoon, Lord God, ang aming pong mga kapatid na papunta pa lamang, Panginoon, sa lugar na ito, Panginoon, Lord God. Hindi pa namin, Panginoon, Lord God, na pagkalabis sa kanila, Panginoon, ang protection, Panginoon, Lord God, upang makarating silang ligtas, Panginoon, Lord God, sa bahay ito, Panginoon. Lord, we are also asking, Panginoon, sa aming mga kapatid, Panginoon, na nakakalimot na, Panginoon, Lord God, sa gawain, Panginoon, Lord God, hindi pa namin, Panginoon, Lord God, na touch na po kanya, Panginoon, ang kanilang mga puso, Panginoon, Lord God, palalahanin sa Panginoon, Lord God, sa kalagayan ng araw na ito, Panginoon. Lord, pinataas po namin sa Panginoon din ang praise and worship and team, Panginoon, at gamitin niyo po, Panginoon, Lord God, ang mga mahap ng instrumento, Panginoon, Lord God, upang dumami, Panginoon, Lord God, ang inyong presensya, Panginoon, Lord God, sa kongregasyon ito ngayong umaga ito, Panginoon. Lord, kayo also asking, Panginoon, na buksan niyo po ang puso ng bawat isa, Panginoon, Lord God. Kaya niyo po pang kami, Panginoon, na ito ay purihin, Panginoon, Lord God, sa umaga ito, Panginoon. Ganun, Father God, ay buksan niyo po ang aming mga puso, Panginoon, Lord God, sa ating mga maritinig, na inyo pong salita sa umaga ito, Panginoon. Ito pong aming hinihingi sa ilang sa pangalan ng Jesus, aming Diyos na pagligtas. Amen. Patuloy na natin purihin yung Panginoon sa umaga dito. Magkamayan po ang bawat sa pagpupuri sa Panginoon. Kahit may problema at wala kang pera, di ba't laging masaya? Ganyan lang ang buhay, napayasok, laging maganap sa Pinas. Napakaligaya at kahanga, ang taloy na kabatian. Di na binibitan at walang tampuan, kundi nagmamahalan. Kaya sarap magpuri, kaya sarap tumawid sa Diyos natin Ama. Tinipon na tayo magkakapatid upang magkasama-sama. Napakaligaya at kaangahan sa ating pagmasid. Ang nagkakaisa, laging sama-sama na magkakapatid. Kahit may problema at wala kang pera, di ba't laging masaya? Ganyan lang ang buhay, wala kayo sunod, laging magalak sa Pinas. Napakaligaya at kaangahan, bawat nagbabatian. Di nalilitan at walang nabuhan, kundi nagmamahalan. Kaya sarap umawit, kaya sarap umawit sa Diyos natin Ama. Tinipon na tayo magkakapatid upang magkasama-sama. Kaya sarap mamuri, kaya sarap umawit sa Diyos natin Ama. Tinipon na tayo magkakapatid upang magkasama-sama. Tinipon na tayo magkakapatid upang magkasama-sama. Patuloy natin purihin ang Panginoon sa umaga.
kataas-taasang Diyos. Dapat kang tumanggap ng papuri at pasasalamat, dakila ka, kataas-taasang Diyos. Dakila ka, kataas-taasang Diyos. Dakila ka, kataas-taasang Diyos. Patuloy ka natin po rin ang Panginoon sa umaga. Pagkasya ko, tanging ikaw ang buhay ko. Kahit ako'y nananumbat, bansa, ikaw ang kasama, kahit kailan, di ka nakulang. Biyaya mo sa aking lagilan, pag-ibig mo sa aking walang hanggan. Ibig mo kung anong pangalan. Kaya ika'y sasambahin, pag-ibig man ay madilim. Kahit may suliranin man ang lagi kong aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan, di ka nagkulang. Biyaya mo sa aking lagilan, pag-ibig mo sa aking walang hanggan. Ibig mo kung anong pangalan. Kahit kailan, di ka nagkulang. Biyaya mo sa aking lagilan, pag-ibig mo sa aking walang hanggan. Ibig mo kung anong pangalan. Kahit kailan, di ka nagkulang. Biyaya mo sa aking lagilan, pag-ibig mo sa aking walang hanggan. Ibig mo kung anong pangalan. Ibig mo kung anong pangalan. Ibig mo kung anong pangalan. Salamat kayo sa patuloy na pagpapilin kaya kailangan sa buhay namin. Sa ilo ng patuloy at pasalamat sa pangalan niya sa mga. Nandito tayo sa ikalawang bahagi ng ating gawain ngayong umaga. Nandito po tayo sa testimony
Sino man po ay may nakahanda na pagtuturo ng umaga, bukas po ang harapan para ihayag ang nagawa ng Panginoon sa ating buhay. Magandang maga sa ating lahat. Purihin ang Diyos no, na sa umalang ito ay dinala tayo ng Panginoon dito upang siya ay papurihan. Kaya salamat sa Diyos no, na di ba sabi doon sa awit kanina, kailanman ang Panginoon natin ay hindi nagkulang sa atin. Kaya pinagsalamatan ko ang Panginoon sa blessing niya no, na naganda ang ating ani noon. Kaya pala binigyan tayo ng biyaya para pang-gastos din natin sa ating pangangailangan. Kaya, praise Lord, na iniingatan niya ako lagi. Salamat din na kahit iting concept para na ano din ako kay Marinine, na ano din ako para makadin dahil halos hindi ako makakita ako. Pero ngayon, salamat sa Diyos. Dahil yung Bible na yan, ganun kalit na letra, unti-unti ko lang nakikita. Praise Lord. At saka yung ingat sa akin, kasi simula ako, basis ng aking mga check-up, linggo-linggo sa Kalapan kami. Ay alos 3 oras ang biyahe niyan sa Kalapan. Ako rin ang Diyos na iningatan niya ako sa mga lakad namin para matuloy ang aking ng aking mata. Kaya po rin ang Diyos talaga, sabi ko, ay buti-buti talaga ng Diyos sa akin. Tayo talagang tunay na pinigil. Kahit kailan, hindi sa nagkulang sa akin. Diba, sinabi ng ating awit kanina, nakikipin ninyo, nang kailanman, hindi nagkulang ang Diyos sa akin. Ang kanyang biyaya, yan lang. Tayo isa kanina. Kaya isa pa rin ang napasalamatan ko sa Panginoon mo. Pag-ingat niya sa amin. Kaya, praise Lord, na tama yung kay kanina, yung kay Pato, yung time natin. Ako, kinaan ko rin yan sa mga palit. Sabi ko, oras, sa panahon ngayon, tayo ang maghabol sa oras. Hindi tayo ang paiwanan tayo ng panahon. O, di ba? Ang araw ngayon, kala mo, hapon na, ay bagang maga pa. O, binigay tayo, alas 5 pa lang, kalating na, liwanag ka. Alas 5 pa lang yun, kaliwanag na. Ibig sabihin, mag-isip tayo ng alas 5, mag-prepare. Ibig sabihin, sa puso natin, ano talaga akin, inapay ko sa sarili ko yun. Hindi ko pinatingnan yung kalat sa bahay. Alam na ba? Basta ang sa isip natin, magsimba tayo, magpindot sa Panginoon. Kaya lang, praise Lord, yung ating kasama sa bahay, hindi ko sila mag-force. Kasi sabi naman ng Panginoon, ikaw mismo, yan maliligtas mo, di ba? Kaya Lord, sabi ko, pero darating din siguro na, sabi ko, magsama-sama kami. Kaya, tulad ng Diyos sa buhay ko, na kahit paano, makakita na, pero ano pa itong kaliwa? Kasi sabi ng doktor, kung nitong John to, ano ko ulit ito, sako pa ako ng kanya, yung ano ba kasi kinagiliran check-up ka na BP, yung sabi blood team, gano'n, ibig sabihin, kaya hindi na ako ngayon magpa-blood team, mahalang blood team to private, 6,000. Ayun, sabi niya, para hindi ka na mag-blood team, kung ano mo, nitong July to, schedule ka. Pero covered ka pa rin ng PhilHealth at saka sa senior mo. Sabi niya sa akin. Kaya sabi ko, ang ginaano ko nga, yung linggo-linggo sa Kalapan, balikan kami niyan alas 3 na madaling araw, ang alis na Bulalakaw, dating kami sa Kalapan, alas 6:30, pagdating doon, ano na nang check-up na, kaya mga launa, biyahe na naman kami pa uwi. Kaya doon ako na-upit ko sabi ko, kaya parang sabi ko sa kasunod na lang, baka
doon ay sa atin. Kaya rin ng Diyos sa buhay ko na kahit kailan, di ba, sabi ko talagang hindi ko kinano, kahit kailan talagang hindi na kulang ang Panginoon. Kaya nagkakain na ito tayo sa pagkainan, sabi ko, kahit hindi naman talaga ang ulam, pero andyan ang mga biyaya niya, isa na doon na manalangin tayo lang. Biyaya ng Diyos yan, pinapalalahanan tayo sa buhay natin. Kaya kapalag tayo na makakain pa, yun ang ko. At saka pala, medyo isyer ko lang medyo isyer ko lang. Kaya kung ako sa hospital, nakaipon ka, private room, sabi ko, yun pala, hindi pa, namin ang billing. Bayad pala yung ng ating PhilHealth at saka sa senior. Binarok na daw lahat ng gastos. Ang natira na lang ganito. Sabi, ang doktor at saka ang gamot, may bayad. Pero ang fasilidad ng hospital wala. Nalala ko ba natin? Kung halimbawa man, ko man ba na sana ka po yung ating mga kapatiran, ating mga maka, nasa hospital ka na, ano ka ba ba, yung satisfied ka, nakaipon. Ay, hindi ko man sa paninira ng ating ano ka nga dyan, hindi naman malinis. Samantalang bayad pala yun ng ang PhilHealth at saka ng PhilHealth at saka ating senior. Kung ka mga, andyan ka lang sa public, bayad pa rin yun. Ba't hindi ka ako nilayusin at nilisin yan? Diba? Ay, marananasan mo lang. Nga ka na lang mainit pa. Diba? Kaya yun ang ating karanasan na. Sabi ko, ay, hindi pala ko ang ating gobyerno. Sabi ko, maranasan mo lang kami sa natin na yung nasa, sa kwarto na magitan pa rin. Yun ang nanalo ko. Sabi ko kay Bibi, sabi ko, ano yun pala? Kaya sabi na, walang bayad sa hospital. Tama, walang bayad. Lahat ko, nurse, lahat ang kayo, dyan. Kasi pupot tayo ng pera. Yun. Ito pala, may ibang programa na ganyan. Di, atin lahat, sugat natin lahat. Tiis tayo ngayon sa isang kwarto, isang ilutan. Puli ng Diyos na sana nga maging ang ating bansa at panalangin natin lagi ang ating mga kapatiran, ang ating mga puli ng Diyos sa gabay sa ating mga kapitbahay, mga kapatiran natin. Praise Lord, so hanggang ito na dito pa rin at tayo mag-78 na ako nitong September. Puli ng Diyos. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Ako po nagpapasalamat sa kabutihan ng Panginoon sa buong isang linggo, isang buwan. Bagamat maraming mga pagsubok na dumaan, ay narito pa rin kami at patuloy na pinaglikod sa Panginoon. Purihin ang Panginoon dahil sa biyaya at pag-iingat niya, sa kagalingan na pinagkaloob niya sa asawa ko. Ganon din yung nagpapasalamat ako kay Lord dahil bagamat yung sakit na asawa ko ay nung nagkataon na wala rin kaming kapera-pera. Purihin ang Panginoon dahil may purpose ni Lord kaya hindi kami magkapera. Dahil kung nagkapera kami, baka diretso opera. Kasi yun ang sabi ni Doc, yung sobrang sakit na naramdaman ng asawa ko, ang talagang kung talagang hindi niya may labas yung bato, opera talaga. Tinanong ko si Doc, magkano magpa-opera? Sabi niya, noon pa, sabi niya 100,000, baka ngayon ilang dubi na. Naku, wala kami halagang ganun, Doc. Sabi niya. Sabi niya, subukan, obserbahan muna natin, sabi niya. Kung kayanin daw ng gamot. Itong asawa ko na matigas ang ulo. Pagka gumanda ang pakiramdam, may titigil si gamot. Pag kumirot, bago iinom ng gamot. Sabi ko, paano gagaling yan?
tambak na yung gamot natin. Sabi ko, anong sumubok na naman ulit? Sabi niya, dahil mo na ako kay doktor. Hindi ko na kaya, puputokin daw yung tagiliran niya. Pero usapan natin yung lahat ng gamot, iinumin mo, iinumin niya na daw. Sabi ko, siguraduhin mo, pakabalik ka kit. Ay, pagkatungol din pag may gamot at hindi na parang hinihiyan sa kanya na siyempre tumataas ang uric, sumisikip ang dibdib. Sabi niya, alam ka, inumin ko yan ang mga sagot niya sa akin, masakit, iba daw ang pakiramdam niya. Kasi nga tumataas ang uric, sumisikip talaga yung heartburn. Kaya sabi ko nga sa kanya, ano gawin natin? Heartburn o yung sakit sa pigilan mo? Saan ang kaya mag-isip? Ay sabi niya na, ubusin ko na. Nung kailan na naman, hindi niya na naman halos ubusin. Nag-aaway kami dalawa. Tigas rin ang ulo ng pasyente ko na. Kaya sabi ko, ay, inumin mo na yung gamot mo. Kasi sayang yung mga pirang binili natin dyan. Ay, no, yung puro gamot ilan na ginagastos namin kali sa gamot pa lang. Check up at gamot. Doon ako ubos yung kita ng tindahan ko. Kaya, may palay ma kami, hindi maging pera. Nung kailan ko tubusin na sana yung isang area namin na nakasangla, talagang may purpose si Lord na talagang hindi kami magkapera kasi baka inabot kami ng Oriental. May Batangas pa nga ang balak namin eh. Kaya talagang napakabuti ng Diyos sa buhay namin, sa pamilya namin dahil ang Diyos ang gumagawa ng paraan na yung talagang plano. May plano si Lord na yung karamdaman na ito ay maging daan para pigilan niya yung pag-inom ng alak. Kaya talagang napakabuti ni Lord dahil nakakasama na nga sa katawan pero masarap sa pakiramdam kasi kung hindi siya makatulog, yun ang pampatulog niya, tatagay siya doon. Kaya talagang sabi ko pampatulog. Ay hindi na daw talaga ito. Kaya puri na Panginoon dahil ginamit ni Lord yung sakit niya na UTI para itigil na talaga ng tuluyan ng alak. Kasi kako yung alak na yan, pag naguraroy ka, hindi ka tutulungan. Nandiyan lang yan, mamatay ka na, agwinto ka na, yung alak nandiyan pa rin. Kaya, puli na Panginoon sa buhay ng asawa ko na ngayon kasama ko na siya na naglilingkod. Nagpapasalamat ako kay Lord sa buhay at kalakasan at sa bawat kaligtasan niya sa mga karamdaman. Talagang sinabi niya para mamamatay na ako. Sabi ko, manalangin ka kasi. Sabi ko, hindi yung sakit mo lang. Yan lang talaga intindihin mo manghihina ka. Kaya talagang puri ng Panginoon dahil ginagabayan niya kami. Patuloy siya na nagpapalakas ng loob ng bawat isa sa amin, nagbibigay ng kalakasan sa amin. Kaya sa Diyos, sa pagpuri na talagang naroon siya sa bawat araw, sa bawat minuto natin, sa bawat hininga natin. Kaya papasalamat ako kay Lord dahil lumabas kami ng, tulad nga ng sabi ni Ate Mili na yung PhilHealth, malaking tulong po yun. Dahil yung bagong register kami nung kailan ng PhilHealth, kaya naka-register ang PhilHealth namin sa diagnostic. Pero yung nakita ng doktor na PhilHealth namin, ay ng mga nurse doon, yung nakita, yung nakaraan pa na PhilHealth namin, pina-update na lang. Yung sa purpose pa namin, 2018 pa, na nawala sa amin ang PhilHealth na yun, pina-update lang, yun lang pala yun, para magamit namin. Awa ng Diyos, lumabas kami ng ising ko wala kang binayaran. Sa Diyos ang papuri sa umaga nito. Ang pakabuti ng Panginoon sa ginawa namin kapatid. Alam nyo, talagang sa panahon ngayon ay sabi nila yung Pilipino, mahirap daw. Magkano may magpapira ng bato? Sabi ni Isis, doon sa professor niya, yung asawa niya nakatikit sa bato, inupirahan 300,000. Ibig sabihin, mayaman. Mayaman tayo, di ba? O, 300,000. Saan galing sakit na yun? Sa ilong. Sabi ko nga sinabi kay Ruel, ay Inday. Sabi ko, bumigay ko yung sinunod ng gym.
Kita ko nung pwede doon sa likod ng silid ng bahay nila, isang sako. Isa ako. Sabi ko, magkano ang din silid? Ikanis mo sa isang libo. Magkano yun? Silid times 5 days. Ang palagay mo, 500 na lang. 500 ka isang libo mo. Sa isang buwan yun, magkano? Sa isang buwan. Jim, parang yun ha. Ako na rin ganito pa. Ipunin ay, halimbawa, sinibigis mo yun. Sinibigis mo. Hindi mo ginanaw. Ginangko mo yung ganun pera. Sa loob ng ilang taon, makukuha mo yung 300,000. Maiipon yung 300,000. Sabi ko nga, kasi nag-open ako ng ng sakay, savings lang. O dito isang linggo. Nung tinatingnan ko sa Inday, kasi Inday ko gawin ko na eh. Sabi ko magkano lang yung savings ko. Sabi ko 3,000. 3,000 na. Ganyan yun. Kita nyo? Dito wala tayong pira, matutupot nyo yun, di ba? Kung wala tayong pira, kaya sa pagkakaan ngayon, ni isang tagay ng gym, huwag kayong tumikim. Kasi pag uras na tinikman nyo yan, harapan natin yun. Kasi mahirap pag tinikman nyo, yung mga kabataan ngayon, talagang ay gusto tikman, huwag iusap ko din tikman. Kasi pag tinikman nyo talaga, ano ba si Ganilyo? Sisirain yung bata nyo, hindi, gastos yun. Lalo gin. Ay magkasakit kayo, gastos. Diba? Hindi lang sa anuhan, hindi lang sa bisyo. Sa pagkain din. Halimbawa, sa umaga, nagkakape tayo. Tungkol sa kape na iniinom natin. Tingnan nyo rin. Kasi sa pagkain, kung hindi natin kumaga, hindi natin kontrolin, sakit din ang dulot niyan sa atin. Kaya, ingat din tayo. Yun po, totoo po ay masalamat ako sa Panginoon, sa panahon na binigay niya. Alam niyo po, yung panahon natin ngayon, pag walang monokriso, walang bagyo, walang ulan, o init na naman, dahil walang bagyo, nakalabas na yung bagyo. Walang bagyo sunod ha. Salamat sa Panginoon at nakadayrit ako sa kaibin. Dahil sa ulan. Kaya, sabi ko nga sa tao ko, magpaiwan ka lang dalawang itak lang para ulan natin si Kuya. Kasi alam nyo, hindi sa pangmayabang, nung nakaraang taon kumita ako ng halos 390,000 kasi bulas lang. Ang utang ko naman ay magkano. Sa palay naman ang kinita ko, mga 200,000. Kintahin mo magkano? 300,000? 300,000? So, at ganito yun. Yung lupa ni Sunya, ni Manuel, doon sa Aqua, nakasalula kay Pastor. Kaya wala sila pang bayad. Nagbayad. Partial lang. Partial lang. Pero at least sa nagkaroon tayo yan. Tapos, kahit ang pagpuputang sa hardware. Magkano ang pagkano? 300,000. Pero salamat sa Panginoon, kunti na lang. Kaya matapos yung sabi ko sa Panginoon. Sana makapos ng tinampukan na yan. Kumbaga, maka-relax din tayo, makapasyon tayo sa ibang lugar. Kasi, kung trabaho lang, ay yung ating katawan, bigyan din natin ang relaxation. Kasi, sabi nila, pag i-focus mo yung trabaho mo doon, ang kawan mo sa trabaho, kumbaga, pagka nakasakit ka, yung pinagsitaan ay mapunta lang doon sa ospital. Kaya sabi nila, mas maganda kung huwag kang masyadong magpunta sa, kumbaga, kung may pira ka, pira na lang yung gagamitin mo doon sa bukid mo. Kumbaga, yun na lang katrabawin mo sa bukid mo. Kasi ganun yun Ganun yun para, kumbaga lahat tayo mga kapatid, ganun sana
ang iniisip ko, ganun sana iniisip nyo para kumaga tayo mga Kristiyano, hindi maluwan yung ating pamumuhay. Kasi malaking tulong din na si Mrs. may trabaho, kaya natin support din. Kaya, mga kabataan, mamili-pili mag-asawa kayo, maghanap kayo ng trabaho, para supportan kayo sa paghahanap buhay. Kaya, yan po ang aking salamat sa Panginoon. Sino pa po meron po to? Wala na? Kung wala na, ay tawagin mo natin ang ating mahal na pastora para sa... Ay, Maiyak talaga. Pasalamat ako sa Panginoon na pinatuwi na ako ni Leonardo sa panay at ni Tuto. Naguguluhan ako, sabi ko, punta kayo sa kapitan ng tingin ng kubo kung malipat ako doon. Naisip ko, kung maglakad ako doon, na ako sa kalsada, mamatay kasi hindi man ako makapers na nihilo ba ako. Tapos, napili ako. Ay, pero hindi. Hanggang Katrina lang talaga. Wala talaga ako mapuntahan. Pagkalaga, sabi ko, dito na lang ako magpapabantay sa Katrina to. Total, parati naman ako nagatumba doon. Nagababagsak. Lagi naman tumatalbog doon. Sabi ko, Panginoon, kunin mo na ako kasi yung tulog pag ako, hindi ko nararamdaman. Hirap na hirap na talaga ako kasi hindi ko bahay ito. Sabi ko, salamat sa Panginoon, ngunit hindi na daw ako sunduin. Huwag na lang daw, sabi ni Tutong. Kasi salamat sa Diyos. Pero iba talaga. Sa totoo lang, iba talaga. Pero alam ko naman na hindi ako pababayaan ng Diyos. Kahit burugin nila ako, hindi ako pababayaan. Pagsalaan ng Diyos, bahala ang Panginoon. Kung anong kasalanan ko, hindi ko alam yun. Kung may kasalanan ako, ano yung bungo ko daw, walang laman. Anong kasalanan ko? Lalo pang tumamay kami ngayon, pasalamat ako, dumating yung ako ko. Yung mag-aalala pagkain sa akin, may naglakas-lakas ako. Salamat sa Panginoon talagang, basta nananalig ka sa Kanya. Pinapakinggan ka lahat. Salamat sa Panginoon na sige ang simba ko dito. Salamat sa Panginoon. Sa Matthew chapter 25 verse 14 hanggang 30. Ang pag-aaral ng Diyos ay may tutulad sa isang taong maglalakbay. Kaya tinawag niya ang kanyang mga kawan at ipinagkatiwala sa kanila ang kanyang ari-arian. Binigyan niya sa lapang dito ang bawat isa sa ayon sa kanilang kakayahan. Binigyan niya ang isa ng limang ibong sa lapang dito
ang isa na may 2,000 salaping ginto at ang isa pa ay 1,000 salaping ginto. Pagkatapos nito, siya ay umalis. Kumilos agad na tumanggap ng 5,000 salaping ginto at pinangalakan yun. Kumita siya ng 5,000 salaping ginto. Gayon din naman, ang tumanggap ng 2,000 salaping ginto ay kumita pa ng 2,000 salaping ginto. Ngunit, ang tumanggap ng 1,000 salaping ginto ay humukay sa lupa at itinago ang salaping ginto ng kanyang Panginoon. Pagkaraan ng maharong panahon, umalit ang Panginoon ng mga tauhang iyon at sila'y pinagmulat. Lumapit ang tumanggap ng 5,000 salaping ginto at sinabi, Panginoon, ito po ang 5,000 salaping ginto na iniwan ninyo sa akin. Dito naman po ang 5,000 salaping ginto na pinupo ito. Sinabi sa kanya ng Panginoon, magaling, tapat at mabuting lingkod. Halika, samahan mo ako sa aking kagalakan. Naging tapat ka sa konting halaga, kaya gawin kitang tagapamahalan ng malaking halaga. Lumapit din ang tumanggap ng 2,000 salaping ginto at ang sabi, Panginoon, ito po ang iniwan ninyo sa aking 2,000 salaping ginto. Ito naman po ang 2,000 salaping ginto na tinupo ito. Sinabi ng kanyang Panginoon, magaling, tapat at mabuting lingkod. Naging tapat ka sa konting halaga, kaya pamamahalain kita sa malaking halaga. Samahan mo ako sa aking kagalakan. Luwapit naman ang tumanggap ng 1,000 salaping ginto at sinabi, alam ko kung kayo may at pinipitas ninyo ang bunga ng hindi ninyo tinalim at inaanin ninyo ang hindi ninyo inihasik. Natakot po ako kaya ibinawan ko sa lupa ang inyong salaping ginto. Ito po ang inyong salapit. Sumagot ang kanyang Panginoon, masama at tamad na lingkod. Alam mo, palang pinipitas ko ang bunga ng hindi ko tinalim at inani ko ang hindi ko inihasik. Bakit mo na lamang inilagay sa bangko ang aking salapit kahit paano na itinubo sa ko? Kunin ninyo sa kanya ang 1,000 salaping ginto at ibigay sa may 10,000 salaping ginto sapagkat mayroon ay bibigyan pa at magkaroon ng sagana. Ngunit ang wala pati ang kakaunting na sa kanya ay kukunin pa. Itapon ninyo sa kadiliman sa labas ang walang sigit tama yan. Doon mananangis siya at mangangalit ang kanyang mga ngipin. Amen. So magandang umaga po sa ating lahat. So, kamusta po ang ating linggo? So, sana ay punong-puno ng pagpapala at pagpapalo. Okay, tayo po yung manalangin. Panginoon, makapangyarihan sa lahat. Salamat po muli sa panibagong buhay at panibagong pagkakataon. Panginoon, ay binigay mo sa amin upang kami magkakapatid, Panginoon, magsama-sama upang mag-aral ng iyong salita, O God. Tunay nga, Panginoon, na biyaya na sa loob ng Panginoon, Panginoon, ay naririto kami upang purihin at pasalamatan ng Panginoon. Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan at patawad po sa lahat ng ayong mga pagkukulang, O God. Sa lahat ng mga ministeryo may binigay mo sa amin na hindi po namin ginagawa ng mabuti, Panginoon. Patawad, Lord God. Tunay nga, Panginoon, na ipapatawarin niyo, O God, sa lahat ng ayong mga pagkukulang at aming po hinihingi, Lord. Salamat po na muli ay buksan mo aming kaisipan. Ang mga pagdinig, Panginoon, kung naintindihan po namin yung nais na ipagawa sa amin sa araw na ito. Purihin ka, Ama, at dakilain ka sa pangalan ng Jesus. Amen. Okay. So tayo po ay magpatuloy dahil medyo ang oras ay 11:11 na. Okay. Sa umaga po ito ay nais ko pagdahin sa topic na accountability. Accountability is pananagutan. Okay. So sabi po sa Matthew 25:14-30 ay binasa na po, no? Mamaya ko po babalikan ang pagbasa. Di po kaliyaan
yung freedom, yung kalayaan na meron tayo, yung karapatan, yung rights, karapatan na meron tayo, tayo po'y masaya, no? Dahil meron po tayong kalayaan, meron po tayong mga karapatan na atin pong alam sa mundo ito. At tayo po naglubos na nagpapasalamat dahil sa mga bagay niyan, tayo ay may kalayaang magsabi ng ating mga nararamdaman, express our feeling. Meron tayong kalayaan na magsuot ng kasuotan. No? May kalayaan tayong mamili. May kalayaan tayong gawin ang lahat ng gusto natin. So, napakapalad ko ng Pilipinas dahil tayo ay may freedom. May kalayaan sa lahat ng bagay natin ginagawa. Compare mo sa Saudi Arabia. Sa Saudi Arabia, wala kang karapatan. Kakain ka sa restaurant, doon ka sa pambikin. No? Kakain ka, sa iyong kasuotan, may cover ang iyong mukha. Pagkakain ka, igaganon mo yung cover sa mukha at hindi ka pwedeng kumain sa public na nakabukas ang mukha. So, ang daming mga bagay na wala kang kalinaan sa lugar na yon. So, hindi pwede magsama ang lalaki at babae, no? Maliban sa asawa mo. Sa mga kainan, hindi ka pwedeng makita na kasama mo ang lalaki na hindi mo asawa. So, madalang ang mga babae naglalakad mag-isa. So, ang daming mga bagay na pinagbabawal ang kanilang karapatan. Pero sa Pilipinas, ang laya-laya natin. So, itong freedom na ito na meron tayo sa ating lipunan man, sa ating lipunan natin ginagalawan, sa pamilya na meron tayo, sa mga relasyon na meron tayo, ay merong kaakibat na responsibility. May kaakibat na responsibilidad at accountability. So, ibig sabihin po, sa lipunan na kinagalaw natin o sa pamilya na meron tayong pananagutan. Okay? So, meron tayong pananagutan. So, bilang pananampalataya, we are accountable to God. Bilang pananampalataya ng Panginoon, tagasunod ng Diyos, meron tayong pananagutan sa Diyos. Okay? May pananagutan tayo sa buhay na binigay niya sa atin. Okay? Yung buhay na ito na meron tayo, may pananagutan tayo sa Diyos. May ipagbibigay sulit tayo sa Diyos. So, may pananagutan tayo doon sa daan na pinipili natin. Yung buhay na ito na meron tayo, may pananagutan tayo at doon sa daan na pinipili natin. Meron tayo ng pananagutan. Kaya nga, mga kapatid, kailangan natin mamuhay ng may kabanalan, mamuhay ng maayos ang pag-uugali bilang para mag-glorify ang Diyos, kundi upang maliwanagan, makita ng iba na ang buhay na kay Kristo ay naiiba. Okay? Ang buhay na kay Kristo ay nagbabago. Unti-unti, dahan-dahan, sa tulong ng Banal na Espiritu. Okay? So, ang kalayaan na meron tayo na binigay ni Kristo ay hindi nagbibigay ng karapatan na tayo ay magpasasa, magpakasawa, lumublog o gumawa ng kasalanan. Ibig ko po, yung kalayaan na ibinigay sa atin ng Diyos ay hindi tayo binibigyan ng karapatan na magpakasasa, magpakasawa, magpakalublog o gumawa ng kasalanan. Okay? So, lagi natin sinasabi tayo mga magulang sa ating mga anak, huwag kang gumawa ng masama. Okay? Di ba? Lagi natin sinasabi yan. At lagi ko sinasabi sa mga anak ko, hindi lahat ng maganda sa mata at masarap sa pakiramdam ay mabuti. Amen? Hindi lahat. Yung magandang-ganda ka, hindi lahat ng nakakapagpasaya sa'yo ay nakakabuti. Okay?
So, yung ating mga kasalanan ay tayo pinatawad na ng Diyos. No? Pinatawad na tayo ng Panginoon sa ating mga nagawang kasalanan. Na tayo magsisi at lumapit sa Diyos. Pero, hindi ibig sabihin na hindi tayo haharap sa consequences. O doon sa anong consequences po dahil? Consequences. Yung balik. Sa Tagalog consequences. Doon sa pinili natin. Doon sa pinili natin sa ginawa natin. No? Pinatawad na tayo ng Panginoon, pero hindi tayo ano sa consequences ng ginawa natin. Hindi tayo excuse. Kundi haharap pa tayo sa consequences doon sa choice na ginawa natin. Doon sa daan. Doon sa pinili natin. Kapag ang pinili natin balik, mayroon yung consequences. Mayroon balik. Okay. So, sabi ko sa Matthew 25, pakibigtan na yan. Matthew 25, 14 to 30. Sabi po dyan, ang paghahari ng Diyos ay tulad sa isang taong naglalakbay. Okay, ito po isang talinghaga na itinuro ng Panginoon sa kanyang mga alagad. Ang paghahari ng Diyos ay tulad sa isang taong maglalakbay. Kaya tinawag niya ang kanyang mga tauhan. Okay? At ipinagkatiwala sa kanila ang kanyang ari-arian. Yung amo o yung Panginoon, yung boss, tinawag niya yung kanyang mga tauhan, tatlong tauhan, at siya ay nagbigay ng kanyang ari-arian. Okay, taas. Okay, binigyan niya ng salaping ginto. No? Binigyan niya ng pera. Ang bawat isa ayon sa kanilang kakayahan. Tandaan niyo po ha. Ang Panginoon na ito, ang boss na ito, ang manager na ito, ay nagbigay ng salapi. Puhunan. Okay, parang puhunan. At ayon sa kanilang kakayahan. Ayon sa kakayahan. So, ang bawat tao ay may kanyang kakayahan. Okay, kaya itong Panginoon na to ay nagbigay ng kanyang salapi o ng kapital sa kanyang taon ayon sa kanyang kakayahan. Siguro iba-iba ang level. O, iba-iba ang kaayuan sa buhay ng tamang taong to. O, iba-iba rin ang pinag-aralan. Okay, kaya binigay niya ayon sa kanilang kakayahan. Binigyan niya ng isa ng 5,000. Yung isa naman ay binigyan niya ng 2,000. Yung isa naman ay binigyan niya ng 1,000. Okay? Kanya-kanyang kakayahan. At binigyan niya ito ng tag 5, 2, at 3. Okay, pagkatapos niyan, 16. Pakita. Pagkatapos niya, umalis siya. So, kumilos na agad yung 3. Kumilos agad ang tumanggap ng 5,000. Karipas siya. At ang 2,000, kumilos din. Tumanggap ng 2,000, kumilos din. Ang ginawa ng 5,000 ay kanya itong ikinalakal. Ibinis agad. So, ang tuwa siya, may 5,000 na ako. So, ikinalakal niya. Yung 2,000, ganoon din ang ginawa, ikinalakal niya. Pero, yung isa, ang kanyang ginawa ay kanya itong itinago. O kanya, naghubay siya sa lupa. O kanya itinago. Okay? Okay, tinago ng salapi ng kanyang Panginoon. At pagkaraan ng mahabang panahon, bumalik ang Panginoon ng tauhan. At sila'y pinag-ulat. So, meron pa pala ang pag-ulat. Merong pagsusulit doon sa kanyang ibinigay. Okay. Pataas. Lumapit at tumanggap ng 5,000. Oh, Panginoon, ito na po ang 5,000. At meron pong tumo na 5,000. Lumapit si 2,000. Oh, Panginoon, ito yung 2,000 mo na binigay sa aking kapital. At ito po yung another 2,000. Wow, sabi ng Panginoon. Very good, sabi niya. Very good.
Sabi niya, magaling, very good, tapat, at mabuting likod. Imagine nyo, yung description niya, faithful. Sabi niya ganon, at mabuting likod. Ibig sabihin, natuwa ang Panginoon doon sa ginawan 5 at ang 2,000 tumanggap. Sabi niya, halika kayong dalawa, samahan niyo ako sa aking kagalakan. Naging tapat ka sa kakaunti, kaya gagawin kitang tagapamahala ng malaking halaga. So imagine niyo yung sa dalawang ito. Okay? Sabi ng Panginoon, halika, samahan mo sa aking kagalakan. Natuwa siya. At sabi niya, dahil napagkatiwalaan kita sa kakaunti, bibigyan pa kita ng mas malaking halaga. Doon naman sa isa, lumapit din naman ang nakatanggap ng isang libo. Makita. Sinabi na kayang Panginoon, ay sa taas pa. Lumapit naman ang tumanggap ng 1,000. Ito, may problema na dito. Salapin dito at sinabi, alam ko kung kayo'y mahigit at pinipitas ninyo ang bunga ng hindi ninyo itinanim at inaani ninyo ang hindi ninyo inisip. Natakot po ako at ibinaon ko sa lupa ang inyong salaping ginto. Heto po ang 1,000. Okay. Sabi ng Panginoon, sumagot siya sa verse 25. Sumagot ang kanyang Panginoon. Masama at tamad na alipin. Tingnan doon sa dalawa. Ang sabi ng Panginoon, magaling, very good, at tapat na alipin. Pero ang sabi niya sa pangalawa, nung sinabi ng isa, eto po ang isa. Dahil natakot ako, ibinaon ko. Okay, sabi niya, sumagot ang Panginoon, ang sabi niya, masama at tamad na lingkod. Alam mo palang, pinipitas ko ang bunga ng hindi ko itinanim at inaani ko ang hindi ko inasip. Bakit hindi mo na lamang nilagay sa bangko ang aking talpid kahit na paano may tinubo? Sana ito. Kunin ninyo sa kanya ang 1,000 ginto at ibigay sa may 10,000 salaping ginto. Okay? Next. Sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa. Amen? At magkakaroon ng sagana. Ngunit ang wala, pati ang kakaunti na sa kanya ay kukunin pa. Itapon ninyo sa kadiliman, sa labas ng walang silbing taong yan. Buhay magnanakis siya at magagalit ang kanyang mga ngipin. Last, verse 30. Kayo! Ay, verse 30. Ano na, verse 30? Wala? Wala verse 30? Last verse. Itapon ninyo sa kadiliman ang lahat ng labas ang walang silbing taong yan. Do'y manangis siya at naganalit ang kanyang ngipin. So imagine nyo, yung dalawa na binigyan ng pupunan ng Panginoon ay nagbalik ng doble. At ang sinabi ng Panginoon, tapat at mabuting alipin. Magaling. So ang doon yung pag-praise ng Panginoon. Ngunit dito sa isa ay nagka-problema. Sabi niya, ang sabi diyan, tamad at anong alipin? Walang silbing alipin. Alam mo na pala na ako'y nag-aani sa hindi ko tinanim. Bakit hindi mo nilang inilagay sa bangko? At anong pinagawa sa kanya? Itinapon siya. Sabi ang utos ay itapon siya sa kadiliman, sa labas ng walang silbing tao. Sabi niya walang silbing tao yan. Doon magnanangis at nangalit ang kanyang ngipin. Tingnan niyo po ang consequences. Tingnan niyo ang consequences ng kanyang ginawa. Na pag tawag tong hindi pagpapahalaga doon sa ibinigay ng kanyang Panginoon. Hindi niya ito binigay ng kahalagahan. Kaya tingnan niyo yung consequences sa kanya. Sinabihan siyang tamad, walang silbi, at itatapon sa labas. So, mga kapatid,
atin ay binigyan ng Diyos ng talento. Binigyan ng Diyos ng mga katangian. Binigyan ng Diyos ng kanya-kanyang kahalagahan na dapat natin gamitin na magbigay ng kapurihan sa Panginoon. Ang salapi na sinasabi dito, actually, kung titingnan natin sa business, tama yung sinasabi niya. Pero tingnan natin sa spiritual na paningin. Okay? Ang tinutukoy dito sa spiritual na paningin ay binigyan tayo ng Diyos ng buhay. Binigyan tayo ng mga resources, mga pinagkukunan. Binigyan tayo ng bawat isa ng katangian. Binigyan tayo ng bawat isa ng kakayanan, karunungan, talento. Okay. So, tiniwan tayo ng Panginoon. At ang sabi niya, gamitin niyo yan para sa aking gawain. So, anong ginagawa? Anong ginawa natin? Yung isa, anong ginawa? Itinago, natakot siya. Kaya ang sabi ng Panginoon, tamad at walang silbing anipin. So, yung mga bagay na ibigay sa atin ng Panginoon, yung mga responsibilidad na meron tayo ngayon, no? Yung ating responsibility sa ating pamilya. Kaya meron tayong pamilya, yung responsibilidad nyo sa inyong pamilya, may kaakibat yan na pananagutan. Okay? So mga trabaho nyo, may kaakibat yan na pananagutan. Kay Lorna, bilang isang mataas na kanilang yung responsibilidad na yun ay may kaakibat ng pananagutan. Kahit isa sa atin, sa bawat pamilya natin, bilang nanay at bilang tatay, yung responsibilidad natin bilang nanay at bilang tatay, may kaakibat yan ng pananagutan. Okay? Sa lahat ng meron tayo na kalagayang sitwasyon ngayon, lahat ng tinanggap nating responsibilidad ay meron tayong pananagutan. Kaya bilang mga tagasunod ni Kristo, so yung buhay na meron tayo ay meron din tayong pananagutan. Magbibigay sulit tayo sa Diyos. Magbibigay sulit tayo sa Panginoon. Dito sa buhay na ibinigay ng Diyos sa atin. Binigyan tayo ng Diyos ng buhay kahit may pananagutan tayo sa buhay na meron tayo ngayon. At may pananagutan din tayo doon sa mga bagay na pinipili natin. Okay? May pananagutan tayo doon sa mga bagay na ginugusto natin. Okay? So, accountability. Sa bawat bagay na mayroon tayo, ginagawa natin, responsibilidad na tinanggap natin, nandun po ang pananagutan. So, bilang Kristiyano, mga kapatid, meron po tayong pananagutan sa Diyos. Itong buhay na ibigay natin ng Diyos sa atin, tayo ito magbibigay sulit. Yung talento na meron pa ngayon, ibibigay sulit mo yan sa Panginoon. Yung katangian na meron ka ngayon, magbibigay sulit ka sa Diyos. Ang tanong, ginamit mo ba ang talento mo para sa Panginoon? Ginamit mo ba ang iyong oras para sa Panginoon? Ginamit mo ba ang iyong kakayanan para sa Panginoon? Ginamit mo ba ang iyong mga resources para sa Panginoon? Sabi resources, yung ating mga pinagkukunan. No? Ginagamit mo ba yan sa Panginoon? So, mga kapatid, tayo po ay may pananagutan. Darating po ang panahon na harap tayo sa Panginoon at tatanungin ng Diyos sa atin, anong ginawa mo para sa atin? Kaya, sa bawat responsibilidad na meron po tayo, nandun po ang pananagutan natin sa Diyos. So, ang Diyos ay binigyan tayo ng mga regalo. Binigyan tayo ng skills, ng mga resources, ng mga talento. At dapat po maging responsible tayo sa paggamit sa mga bagay nito upang luwalhatiin ng Diyos. At kapag tayo po ay nag-fail, kapag tayo po ay bumagsak, hindi natin nagawa ito. Mapuporfit
yung reward na para sa atin. Mababaliwala yung reward na dapat ay para sa atin. So naniniwala po ako na meron po tayong kanya-kanya mga talento, may kanya-kanya po tayong abilidad, may kanya-kanya tayong kakayahan, so may kanya-kanya tayong mga resources na mga pinagkukunan. Okay. Bilang mga napalataya, kung gusto po natin na magamit tayo sa kanyang kalahatian, kung gusto po natin magamit tayo sa kanyang kalahatian, yung responsibilidad na mayroon tayo po'y mga panagutan dito. So, kapag hindi po natin ginamit ito, mawawala po yung ating gantimpala. Mawawala po yung ating, mapupukit po yung blessing ng Lord na ipinapadala niya. Mapupulpit po, mawawala kapag hindi natin yung responsibilidad na sa atin ngayon, nakaatang sa ating mga balita, ay hindi natin ginampanan. Mapupulpit yung biyaya ng Diyos araw-araw sa atin. So ano po bang responsibilidad? Ang responsibilidad po ay isang magiging responsible sa iyong aksyon, sa iyong decision, sa iyong commitment. Ito po yung sasagutin mo ang lahat ng outcome, no? Ang resulta ng kilos, sasagutin mo yon. So, yung po palang mga nakaatang sa ating balikat ay saan man tayo naroon, sa society man, sa ating pamilya, sa ating church, no? Ito po ang responsibility, ito ay yung mga nakaatang sa ating mga balikat, ito po ay isang regalo ng Diyos. Regalo po pala ito na dapat natin pagyamanin, na dapat nating ipamuhay. So, yung ating pong mga kakayanan, anuman po yan, ay para sa Diyos. Amen? So, anuman po ang kakayahan natin, alam po ang mga resources natin, anuman po ang mga talento natin, yan ay para sa Diyos. Yan ay regalo ng Diyos at para sa Diyos. So, sabi po ni Adan, okay, meron pa akong 10. Si Adan at si Eva po, sabi sa Genesis. Dito, nagturuan na po si Eva at si Adan. Nung sila po ay nagbigay sulit sa Panginoon. Dahil sa kanilang mga nagawang pagkakamali. Sila po ay nagturuan. Ay, siya po ang may gawa. Siya po ang may gawa. Siya nagbigay sa akin ng bunga na yan. So, nagturuan na yung dalawa. So, nagkaroon sila ng pagbibigay sulit sa Panginoon sa kanilang ginawa. Dahil sa kanilang mga nagawa, naging accountable sila dito, si Adan at si Eva, sa kanilang pagsuway. So, kaakibat nito, yung consequences doon sa kanilang nagawang kasalanan. Ano pang naging consequence? Kay Adan. Ikaw, Adan, ay magbubungkal ng lupa upang ipakain mo sa iyong pamilya. O kaya naman ang mga tatay sa naghihirap at magbubungkal ng lupa, siya ang nagtatrabaho. Okay? Ikaw naman, nanay, ang mga anak. O kaya nga, nanay, walang ginawa, hindi magtrabaho sa loob ng bahay. Diba? Kahit ang nanay nagtatrabaho pa sa labas, pagdating sa bahay, nanay pa rin. So, trabaho. Yun yung consequences na nangyari kay Adan at kay Eva dahil sa kanilang pagsuway. Yung ahas, anong ginawa? May consequences sa ahas. Simula ngayon, sabi ng Biblia, ikaw ay gagapang. Ibig sabihin, ang ahas noon ay hindi gumagapang. Siya ay naglalakad. Okay. Kaya sabi ng Panginoon, sinumpahan niya ito, sabi ang consequence sa kasalanan, simula ngayon dahil sa ginawa mo, ikaw ay gagapang. Okay? So, tinanggap ni Eva at ni Adan ang consequences ng kanilang mga ginawa. So, bilang Kristiyano, ganun din po mangyayari sa atin. Kapag nag-fail po tayo, kapag hindi po tayo sumunod bilang Kristiyano, doon sa pananagutan, fail tayo, magkakaroon po tayo ng consequences. Sabi po may dubilisan ko, si Nathan at saka si David, sa 2 Samuel 12:1-14. Ito po yung kwento. Ito po yung kwento na sinugo ng Diyos, si Propeta Nathan kay David, para sabihin ang kwento na ito. Ang kwento po ay mayroong isang mayaman na mayroong pag-aari ng mga tupa
at mga baka. Kumbaga, siya po ay may ransuhan. Okay. Sabi doon sa kwento na kinuwento ni Nathan, ni Propeta Nathan kay David, yung isang mayaman na ito ay mayroong maraming tupa, maraming baka, may ransuhan. At meron naman isang may mahihirap na isa lang ang alagang tupa, nag-iisang alagang tupa lang. At mahal na mahal ito nila. At pinaalagaan ito ng kanyang buong pamilya. Para itong miyembro ng kanilang pamilya, yung isang tupa na ito. Dumating isang araw, nagkaroon ng bisita ang mayaman. Nagkaroon ng bisita ang mayaman. So ang ginawa ng mayaman, kinuha niya yung isang tupa, nag-iisang tupa ng mahirap. Nung kinuha niya ito ay kanyang inihanda para sa kanyang bisita. Okay? Inihanda niya ito, kinapay niya upang panghanda doon sa kanyang bisita. Sabi ni David, galit na galit si David. Sabi ni David, dapat namatay ang gumawa niyan. Dapat namatay yung tao na yan na kumuha ng nag-iisang alagang tupa para ihanda doon sa kanyang bisita. Dapat siya mamatay. Sabi niya doon, dapat siya magbayad ng 4 na tupa sa kaawang-awang lalaki. Yun ang tugon ni David. So galit na galit po siya. At ang sabi ni Propeta Nathan, sabi niya, alam mo ba kung sino yun? Ikaw yun! Sabi ni Propeta Nathan, ikaw yun, Haring David! Sabi niya, ikaw yun, Haring David. Ikaw ay isang hari ng Israel. Anointed ka. Anointed ka. Iniingatan ka ng Diyos. At ipinagtatagumpay ng Diyos ang iyong laban kay Saul. Maganda ang iyong tahanan. May mga asawa ka. Sabi ni Propeta Nathan kay Israel, kay David, marami kang tukbo. Meron kang kaharian. Di ba sapat lahat yun? Sabi niya, binigyan ka ng sobra-sobra ng Diyos. Bakit mo ba binaliwala ang salita ng Diyos? Bakit mo nagawa ito sa Diyos? Sabi ni Nathan kay David, pinatay mo si Uriah sa magitan ng tabak, saka mo kinuha ang kanyang asawa. Dahil dyan, ang iyong pamilya ay laging haharap sa digmaan. Kakalabanin ka ng mga bansa. At ang asawa mo ay ibibigay ko sa iba at ipapakita ko sa publiko. So imagine niyo ang ginawa ni David, ni Haring David. Pinapatay niya si Uriah sa labanan upang makuha niya ang kanyang asawa. Ito ang naging kasalanan ni David. Ang sabi ng Panginoon ni David, hindi mo masama ang ginawa ng Diyos sa'yo? Sobra-sobra na ang binigay. May kaharian ka, may sundalo ka, may kayamanan ka. Lahat na sa'yo na. Pero nagawa mo pa rin patayin yung sundalo si Uriah upang makuha mo yung kanyang asawa. Nang dahil doon, kaliwat kanan, ang ginawa ni David na pagsanggilang sa kanyang mga kaaway. Dahil sa consequences ng kanyang kasalanan, ng kanyang ginawa, ay kinalaban niya ang iba't ibang mga naharap siya sa iba't ibang digmaan. At pati ang kanyang asawa ay ibinigay sa harap at ipinakita pa yan sa publiko. So, meron kong consequences doon sa responsibilidad na hindi natin ginagawa. May pananagutan po tayo bilang mga anak ng Diyos sa mga talentong meron tayo, sa mga kakayanan na meron tayo na hindi natin ginagamit sa Diyos. Handaan po natin yan, meron pong consequences. Kaya mga kapatid, sa bawat bagay, sa bawat nakaatang na responsibilidad sa ating balikat, meron po tayong pananagutan. Meron tayong pananagutan sa Diyos.
sa buhay na meron tayo ngayon. Mayroon tayong pananagutan sa iglesia ito na tinayo ng Diyos. Sa bawat pananagutan na hindi natin nagampanan, ang consequences ay naroon. Puputulin ko po ito kasi medyo mahaba. So, aabutin tayo ng alas 2. Kaya mga kapatid, yung accountability na meron po tayo, yung pananagutan na meron po tayo, na pinagkatiwala sa atin ng Diyos, sa bawat ikinikilos, ginagawa natin, sinasabi, meron po tayong pananagutan bilang anak ng Diyos. Kaya kung nais po natin, sabihan tayo ng Panginoon, magaling, tapat na lingkod ng Diyos, ay i-offer na natin sa Diyos ang lahat ng bagay. At gawin natin ang lahat ng responsibilidad natin na mayroong accountability. Tayo po yung malalangin. Panginoon na mga Panginoon sa lahat, tunay na Panginoon ay pinadamo sa amin sa araw na ito ng buhay na meron kami, ay meron po kami pananagutan. Yung buhay na ibinigay mo sa amin, Panginoon, magbibigay sulit. Yung mga kakayanan po namin, Panginoon, mga talento namin na hindi po namin ipinapaggamit sa inyo, Panginoon, ay ipagsusulit namin sa inyo. At ang sa bawat responsibilidad na inatang mo sa aming balikat na hindi po namin ginagampanan, ay meron po consequences. Kaya Lord, tulungan mo kami, Panginoon, na maintindihan po namin at maunawaan po namin ang iyong salita. Tulungan mo kami, Panginoon, may pamuhay namin ang iyong salita. Na magkaroon po kami dahil meron po kami pananagutan sa lahat ng aming ginagawa, sa lahat ng aming pinipilos. Salamat po sa iyong kabutihan naman sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat Pastora sa mga salita na kayo na nalagay umaga. Nawa ay naging inspirasyon ng bawat isa sa pang-araw-araw na buhay. At ngayon po ay natapos po tayo sa pagbibigay. Ay kami mabigay sa Panginoon.
namin na Diyos, Ama namin makapangyarihan sa lahat. Panginoon, maraming salamat po. Araw na ito, Panginoon, nabinakong kami, Panginoon, sa bahay ng aminan. Masalamat kami, Panginoon, na magpuri, pasalamatan ang inyong dakila na Panginoon, Panginoon. Maraming salamat po sa ibinigay ninyo sa amin ng aming kahilingan. Katulad po ng ulan, ay humingi kami, Panginoon, sa inyo. At binigay ninyo, Panginoon, sa amin ng ulan, Panginoon, na ang ulan po ay ito ang silbing makapagtanim ang mga magtataka sa tawag ulan, Panginoon, na binigay ninyo sa amin, Panginoon. Maraming salamat po sa mga pagtugon sa aming mga kahilingan, Panginoon. Panginoon, maraming salamat po sa gawain nito, Panginoon, na kami palagi, Panginoon, loobin po ninyo na sa tuwing araw ng linggo na ito ay ginagawa namin, Panginoon, araw ng pangilin, Panginoon. Panginoon, loobin po ninyo sa inyong mga anak dito sa Iglesia ng San Capi na maging masuburin kami, Panginoon. Kung ano man ang aming mga pinag-usapan na tungkol sa inyong gawain, Panginoon, maging masunurin kami, Panginoon. Marunong kami tumupad ng mga pinag-usapan namin upang magpalakasan kami sa bawat isa sa amin sa pamagitan ng inyong mga salita na amin na pag-aralan, Panginoon. Na ang inyong mga salita, Panginoon, ito po ang silbing kalakasan namin, Panginoon, sa aming paglilingkod, pananalig at pananampalataya, Panginoon. Loobin po ninyo na maging matigasin kami, Panginoon. Maging matipag kami, Panginoon, sa pagtupad sa aming mga gawain bilang tagasunod ninyo, Panginoon. Maraming salamat po sa mga nagbibigay. Panginoon, pagpalain po ninyo sila lahat, Panginoon. Upang sa susunod ng mga pagkakataon ay lalo tigit na magbigay sila, Panginoon, ng kanilang bahagi ng kanilang mga hanap buhay, Panginoon. Panginoon, hindi lamang, Panginoon, ang pagpapala, pinansyal ang bibigay po ninyo. Ang hinihingi namin, Panginoon, ang silbing kalakasan namin, Panginoon, sa kanilang mga pangatawan, Panginoon, upang may lakas sila, Panginoon, na maghanap buhay, Panginoon. Maging ang mga pag-iwalay namin sa natapos namin na gawain, Panginoon, loobin po ninyo na sa ilalim kami, Panginoon, ng inyong proteksyon, gabay at lupay, sa pag-iingat ninyo kami lahat kung saan man kami uuwi, Panginoon, ay ang inyong gabay ay sa amin, Panginoon. Ang lahat nito, Panginoon, pinasalamatan namin sa inyo sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Tapos tayo sa announcement. Sunday school po natin, 9 a.m. Sunday service ay 10 a.m. Prayer meeting Wednesday, 6 a.m. Youth fellowship, Saturday, 4 p.m. Practice. Youth general cleaning, Sunday afternoon. Ay po, may pagdaga po announcement. Okay, so mamaya po ay may young people dito, gather young people, may Bible study and general cleaning. Yun lang po. Wala pa po tayong mga activities sa ating kabuuan. Okay? So, tayo po ay panalangin. Sino kung naka-assign sa panalangin? At tayo po ito ngayon lang ang tayo manalangin sa ating pangwakas na gawain. Panginoon Diyos, maraming salamat, Panginoon, sa aming natapos na gawain, Panginoon, kung saan, Panginoon, ay hindi po nasayang, Panginoon, ang aming
papunta rito, Panginoon, ang aming ito dahil mahalaga, Panginoon, ay nandito, Panginoon, ang aming puso na sabi, Panginoon, sa pakikinig ng iyong salita. Panginoon, salamat po sa buhay ng bawat isa na nagbigay, Panginoon, ng pagpapahalaga, Panginoon, upang magsama-sama, Panginoon, kami sa pakikinig upang lumakas ang aming pananampalataya at pagkakaibigan, Panginoon, bilang iyong mga anak. Salamat, Panginoon, sa lahat ng biyaya na aming natatanggap. Maging maliit man ito, Panginoon, o malaki, financial man, Panginoon, material. At salamat din, Panginoon, sa magandang kalusugan, sa mga answered prayer, Panginoon, at sa mga bagay, Panginoon, na kung saan, Panginoon, ay ginamit ko, Panginoon, ang mga ibang tao bilang instrumento, Panginoon, upang maging daluyan ng pagpapala para sa amin, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa lahat, Panginoon, ng mga pagsubok na aming napagtagumpay namin, Panginoon. Salamat po dahil nanatili kami, Panginoon, na naglilingkod sa inyo, pagamat minsan, Panginoon, kami napapagod, nanghina, Panginoon. May mga discourage din, Panginoon. Ngunit kapag kami ay nakapokus sa iyo, Panginoon, sa iyong mga salita, hindi, Panginoon, tumingin sa kamalian, sa mga negatibong bagay, Panginoon, ay patuloy nga kami, Panginoon, na nagiging malakas, Panginoon, dahil ang mga salita ay tunay na nagbibigay ng buhay, tunay na nagbibigay, Panginoon, ng tagumpay. Kaya salamat, Panginoon, dahil ang lahat ng mayroon kami ay aming masayang tinatanggap, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa magandang malinaw, Panginoon, na pananaw, Panginoon. At salamat, Panginoon, sa magandang hangarin, Panginoon, ng aming puso kung saan, Panginoon, ito ay laging nakatuon sa inyo. Kaya lahat ng bagay, Panginoon, ay aming pinagkakatiwala sa inyo. Kaya labas po namin pinapasalamatan lahat, Panginoon. Pinupuri ka namin pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaya po na tumayo at ulitin pa natin ang Diyos. Sinatin po natin ang pagkakalo ng Panginoon. Ang Panginoon na pinagmumulan ng kapayapaan at siyang nawang magkaloob sa inyo ng kapayapaan sa lahat ng pagkakataon. At naway subain niyo lahat ang Panginoon noon, ngayon, magpakailanman. Amen. Pagpalaan ko tayo, Panginoon. Young people, talk lang, dapat nandito kayo. Okay?
Lord. Hello, Lobat na? Lobat. One, two,
May intro pa kayo kaya. Hindi ko mag-intro. Ikaw ang halita
Nawala. Thank you.